Let's pray now. Let's bow down our head and feel the presence of the Lord. Dakilang Panginoon, nagpapasalamat po kami sa mga biyaya mo, O God. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa pagkakataon na kagaya nito na binibigay mo po sa amin. Maraming salamat po. Minsan pa, panalangin po namin, nasamahan po niyo po kami. Tulutan mo po, Ama, na patawarin mo po kami. Anumang mga pagkakamali, mga pagkakasala, mga shortcomings namin, Lord, o mga pagkukulang sa iyo. Ipagpatawad mo ang mga to na sa ganon, O God, malayang makakilos po ang iyong Santong Espiritu. Panalangin po namin na patawarin mo kami. Alam namin, Lord, that you are more than willing to forgive us, O Jesus. Alinisin mo po kami na sa ganon, O God, maging katanggap-tanggap, Panginoon, ang aming pag-render ng services sa iyo, Lord, ang aming pagpuri, pagbibigay pasalamat sa iyo, Ama. Panalangin po namin na ikaw mismo ang manguna sa amin. Panalangin namin, Lord, na i-lead mo po minsan pa ang aming pastor. Ikaw mismo, Lord, ang mag-feed sa kanya ng wisdom mo, ng knowledge and understanding mo, O God. Nang sa ganun, lahat kami ay gumalansya. Lahat kami, Panginoon, ay magkaroon ng pakinabang sa mga salita mo. Lahat kami, Panginoon, ay ilalakas ang aming mga espiritual. Panalangin namin minsan pa, O God, na gamitin mo ang mga ministeryo sa umaga nito. Basbasan mo po, Lord, ang mga tutugtog, ang mga aawit, ganoon din, Panginoon, lahat ng miyembro, lahat ng workers mo sa iglesia nito. Maraming salamat po. Pagpalain mo ang bawat isa. Panalangin namin, Panginoon, na i-bless mo po, gawin mo po ligtas, Panginoon, na pagpunta ng aking mga kapatid na papunta pa lang. Gawin din, Panginoon ko, panalangin po namin na ikaw ang manguna sa amin. Alam namin, Lord, that you're in the midst of us. Kasama ka namin at nasa kalagitnaan ka namin. At naniniwala kami, Panginoon, ikaw mismo, Lord, ang magbibigay, Panginoon, ng pagpapala sa amin lahat. Maraming salamat sa kagalingan. Maraming salamat, Lord, sa proteksyon. Maraming salamat sa mga patuloy na binibigay mo, Panginoon, na pag-grant, Panginoon, sa aming mga wishes. Ganyan, Panginoon, pag-answer, O God, sa aming mga prayer requests. Maraming salamat. Tunay nga, Lord, na karapat-dapat kang purihin, karapat-dapat kang sambahin, karapat-dapat kang pasalamatan, Panginoon. Maraming salamat po. At ito po, tanging sa iyo lamang ang kapurihan, Panginoon. At ito po ang sinasamo at dalangin namin sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. And everybody say, Amen. Okay, brothers and sisters, we're going to start now. Dami wala. Anong nangyari sa atin? Inulan tayo. Okay, without further ado, last week we have discussed the term wonderful in the book of Isaiah chapter 9:6, wherein it says that our Jesus, our God, is a wonderful from birth to His life, to His death, and in His coming. So naniniwala ako, mga kapatid, we have understand that. And the next lesson we have is this. Brothers and sisters, Jesus has many names and He deserves every title of distinction. Ang tinatalakay natin ngayon ay hinahalukay natin yung iba't ibang pangalan, iba't ibang katawagan, iba't ibang title ng ating Panginoon, kasi po, para makita natin kung gaano kalawak ang kanyang sinasakupan at kung gaano kamakapangyarihan ang kanyang pagkadiyos. The descriptive title before us today is no exception. The title we're going to discuss. Isaiah says, His name shall be called Wonderful. In the book of Isaiah chapter 9:6, He's not the angry counselor, the gruff counselor, or the disconnected counselor. So ito po ang tatalakayin natin ngayon. He understands what we're going through and can advise us while He accompanies us through whatever we are facing. At ang tatalakayin natin ay ano? Ito ang sabi. Okay, taikliin na lang natin. In the book of Isaiah chapter 9:6, ang sabi, For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government will be upon his shoulder, and his name will be called, last week, our title is Wonderful,
Today, counselor. So, ang tatalakayin natin ngayon ay yung counselor. When we speak of the word counselor, brothers and sisters, sa Tagalog po yan ay tagapayo. Okay? Yan ang tatalakayin natin ngayon, ang Diyos na tagapayo. When it comes to the term counselor, brothers and sisters, the idea in Scripture is not primarily a person who listens. Ito raw po hindi yung nakikinig lamang. Because the biblical idea of counsel involves both careful listening and clear advising. Yan po ang tatalakayin natin. Hindi lang yung kasi po, normally pagka pumupunta tayo sa counselor, tayo raw po yung nakikinig lamang o siya ay makikinig lamang. But when it comes to the term counselor sa ating Panginoon, it is what we know as the careful listening and careful advising. So, two-way po yan pagdating sa counselor sa ating Diyos. It describes someone who is wise, someone who really knows how to live and will share that knowledge. So, ibubuyang niyang ngayon natin kung gaano katalino at kung gaano kalawak ang katalinuhan ng ating Panginoon when it comes to knowledge. That's why we're going to discuss this. As counselor, brothers and sisters, Jesus is always available. Alam niyo mga kapatid, itong pinagkaiba ng counselor na Panginoon at counselor na literal na mga tinatawag sa secular. Sa secular, you have to make an appointment. Sa secular, you have to pay for that appointment. And sa secular, if you don't need that appointment, brothers and sisters, yung binayad mo ay wala na. But here, as a counselor, Jesus as our counselor, He is always available. 24/7, He is there. 24/7, He is going to listen. 24/7, He is going to give you an advice and give you knowledge. That's why, ang sabi nga, Jesus is always available to everyone who needs Him. Hindi lang siya naging available nung pong pinako siya sa krus. And that was around mga sinasabi mga 3 to 4 hours. After that, He's then available. Now, Jesus was always available during His ministry. Paano natin mapapatunayan yan? Available siya from children up to adults. Ibig sabihin, hindi lang siya sa mga may problema, hindi lang siya sa mga may pera, hindi lang siya sa mga nangangailangan, bagkus mula sa bata hanggang sa matanda, siya po ay ready, willing, and available. Matthew 19:13, the little children were brought to Him that He might put His hands on them and pray. Alam niyo mga kapatid, kaya hindi niyo napapansin, giliw na giliw ang ating Panginoon sa mga bata. Kasi po alam niya na ang mga bata ay malapit po sa kingdom of heaven, kingdom of God. Kaya nga sinabi niya, unless na tayo ay maging tulad ng isang bata, hindi raw tayo makakapasok sa kaharian niya. Hindi ko sinasabi mag-iisip bata. Tulad ng isang bata na kung saan selfless. Tulad ng isang bata na kung saan hindi nagtatangi. Tulad ng isang bata na makulit, na kung saan hanggang hindi nakukuha yung pangangailangan niya, ay hindi humihinto sa paghingi. Ganyan daw po dapat tayong mga anak niya, na kung saan hindi tayo nagsasawa, hindi tayo nanghihinawa, at hindi tayo nawawalan ng saysa o hindi lang tayo nawawalan ng ang tawag dito pananampalataya sa ating mga hinahin. Now, ito mo sabi sa bata yan. Jesus is also available to rich and poor. What do you mean with that? Siya po ay laging nandun to counsel the rich and even the poor. Jesus answered, if you want to be perfect, go sell your possessions and give to the poor. Ang kinakausap niya dito, mayaman. Ang sabi niya, anong gagawin ko para makuha ko yung eternal life? How can I receive eternal life? Ang sabi niya, simple lang. Di ba mayaman ka? Benta mo lahat, ika. Pero actually, literally, brothers and sisters, merong kahulugan yan.
Pero figuratively or spiritually, hindi naman sinasabing pag mayaman ka, ibenta mo lahat. Ito po yung isang pagsubok na kung saan, as a wise counselor, tinitignan niya kung ano talaga ang nagmamatter doon sa mama na yon. Kung talaga bang pera, kayamanan, o yung gusto niya talagang maligtas. At the end of the day, he was tested by God na kung saan talagang mahal niya pa rin yung pera. Kasi hindi niya naman binenta eh. Kasi kung bibenta niya, naniniwala ko mga kapatid, ibig sabihin nun, talagang he's more than willing to give everything for heaven. But nonetheless, he did not because he matters. What matters most is yung talagang kayamanan niya. Kaya makikita natin as a counselor, brothers and sisters, si Jesus Christ, masyadong, ang tawag dito, he has a broad knowledge when it comes to counseling. Na kung saan, tinitignan niya ang sitwasyon wherein that situation can be maybe your doom or maybe your greatness. So, ibig sabihin, yung mga pagkakataon na nasa atin ngayon, yan mismo magiging stepping stone to success or stepping stone to our greatness. Now, ang sabi mga kapatid, sa poor naman, Tagalogin na natin, sa English, Luke 4:13, but when you give a feast, invite the poor, the maimed, the lame, and the blind. Kung naghanda ka ng isang pigi, tawagin mo ang mga dukha. Hindi nyo napansin mga kapatid, sa atin po, hindi tayo nagtatangi, lalo na sa church. Kung ikay dukha, kung ikay wala, kung ikay meron, hindi pwedeng magtangi. Ang tanong bakit? Kasi utos ng Diyos yan eh. Kaya nga may mga services na kung saan pang mayaman lang, may mga services na ngayon na pang Inglesan lang, hindi po dapat pala nangyayari yun. Maliban, nasa abroad ka, na kailangan mo talaga mag-English. But nonetheless, brothers and sisters, dapat pala ang church talaga ay hindi nagtatangi. Kung pumasok ang illiterate dyan, patuloyin mo. Kung pumasok ang mahirap dyan, patuloyin mo. Ang tanong bakit? Ganyan kalawak yung knowledge ng ating Panginoon na kung saan ang church daw po ay pantay-pantay ang tingin niya. Kaya hindi nyo napansin, pagdating sa knowledge, malawak ang Diyos dahil wala siyang pagtatangi. He is also available to sinners like you and me. Ano ang sabi? Now it happened as Jesus sat on the table in the house, that behold, many tax collectors and sinners came and sat down. So ibig sabihin, dumating siya as a wise counselor, brothers and sisters. He is entertaining everybody. Mahirap, mayaman, bata, at lalong-lalo na yung mga nagkamali o nagkasala. Alam niyo mga kapatid, we are all not perfect here. Tayo po ay nakagawa at nakakagawa ng error. But nonetheless, kung yung error na yan ang magsisilbing tila baga, magiging hadlang sa atin para hindi tayo makapagsimba. Ang sinasabi ng ating Panginoon, mga kapatid, God as a counselor has a very broad and wide knowledge about that, wherein napakahaba po ng kanyang pasensya. So ibig sabihin mga kapatid, it is not our side to abuse that yung patience niya or understanding. But then, what I'm imparting right now is, mahaba po ang unawa ng ating Panginoon, kaya hanggang ngayon nandito pa po tayo. All the more, kailangan natin i-enjoy ang kaunawaan niya, kaya hanggang may pagkakataon, tayo po ay pilitin nating magbago. Pag hindi tayo nagbago, syempre, nauubos din naman ang pasensya niya. Sabi nga, hanggang sa impyerno, nandun daw ang pasensya ng ating Panginoon. But then, syempre, ayaw naman nating pagpasensyahan tayo sa ibang lugar. Bagkus, nandun tayo dapat sa perfect place natin. Anong sabi? Maraming maniningil ng buwis. Pag maniningil ng buwis noong unang panahon, makasalanan daw po ang tingin sa kanila. Kasi po, they are all tax collectors wherein they collect tax and they put the money inside their pocket. Meaning, binubulsa nila. Ang tawag ngayon dyan, kurakot. Pero sana, sa mga nangyayari ngayon, maubos na yan. John 5:2 says, ang sabi, He is available to whom? A man healed at the pool of Bethesda. We know the rest of the story. Nakita niyo, tinalakay na natin last time niya. Yung mama, mga kapatid, he was there for such a while, for such a long time, na kung saan, every time nakakanawin daw yung pool, kailangan nilang tumalon. Lumpo yan. Paralitiko yan. So nobody can bring him there. Ano mang nangyari?
siya na mismo ang pumunta. Bakit? Malawak po ang pagka-counsel niya, malawak ang kanyang kaalaman sa kanya. So number 2, first, he is available counselor. Second, eto na. Jesus as counselor came with answers. Alam niyo mga kapatid, as a counselor o tagapayo, kailangan lagi tayong may sagot. Tayo po'y nauubusan ng sagot, pero ang Diyos na tatanungin natin, Diyos na inaasahan natin ay hindi nauubusan ng sagot. Because He answers for the doctor in the temple. Yung unang panahon mga kapatid na kung siya'y bata pa, nawawala siya, hinanap siya, nakita siya sa templo. Ano nangyari? Pagkalipas sa 3 araw, natagpuan nila siya, si Jesus Christ, sa templo. Siya po yung mga around 10 years old noon. Siya ay nakaupo sa kalagitnaan ng mga guro, nakikinig at nagtatanong sa kanila. Ang lahat ng mga nakarinig sa kanya ay namangha sa kanyang pangunawa at mga sagot. Bakit namangha sa kanya? Kasi malawak na ang kanyang kaalaman dahil nga siya po ay umunawa sa lahat ng bagay. Mind you, brothers and sisters, a 10-year-old boy, kaya nga special siya, extraordinary. He is not just a human, he is also God. Next, tingnan natin sa Matthew chapter 5, yung Beatitudes. Ang tinatawag ng Beatitudes, yung tinatawag ng tagapayo o yung mga payo. Siya po'y nagsalita mula 1 to 48 ng verse 1 to 48 ng 5. Ano nangyari? Sinabi niya yung mga fruitful messages na kung saan para tayo magkaroon ng buhay na kasiyasiya. Pagkakita niya sa napakaraming tao, umahon siya sa bundok. Pagkaupo niya, nilapitan siya ng kanyang mga alagad. Eto na, nagsalita siya upang turuan ang kanyang mga alagad. Di niyo napansin, life is full of lesson. Kaya nga tinatawag na life's lesson. Marami tayong napag-aaralan at natututunan sa buhay. Kung ang buhay ay punong-puno ng kaalaman, let us treasure the lesson. Let us treasure this kind of life, brothers and sisters, because we will definitely learn from this. Na kung saan we might be falling down, we might be losing, we might be in the losing end, but at the end of the day, if we only learn the lesson, because we have a wise counselor, tayo rin po ay mananagumpay. He also answers for Nicodemus. He has an answer for Nicodemus. Na kung saan, the ruler of the Jews. Si Nicodemus po ay attorney. Si Nicodemus po ay ruler. Matalino siya. Ano ang tanong niya? Ano nga naman ang isang malaking tao ay papanganak na muli? Ang ipinapanganak ng mga pinapanganak, yung mga fetus, from fetus hanggang sa lumaki sa tiyan, lalabas. Pero paano nga naman ipapanganak yung edad 40, 80, 90. Paano nga naman posible yun? But he has an answer. Ang sabi, unless one is born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Meaning, that is spiritual. Spiritual, yung tinatawag na pagiging panganganak ulit sa ating Panginoon. So, ibig sabihin, hindi na tayo kailangan pumasok sa womb. But then, spiritually, tayo rin po'y kailangan ipanganak sa tubig at espiritu. Then, he has an answer for his critics. Ano ibig sabihin niya? Sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, gibain ninyo ang banal na dahon ito at aking itatayo sa loob ng 3 araw. Kasi sinasabi niya di ba, bakit daw binastos or binaboy yung templo? Kaya nga siya, I dare you. Gibain mo yan. Ako magtatayo dyan. Not literally again. Kaya nga hindi nyo napapansin, sa Bible, ang treatment sa Bible ay hindi laging literal. If you're going to treat the Bible literally, mangyayari mga kapatid, malamang sa madaya tayo. Maraming mga pagkakataon may tinatawag na symbolical meaning yan, may mga tinatawag na figurative meaning yan, may tinatawag na spiritual meaning yan, at ito pa, huwag niyong kalilimutan, may tinatawag na cultural meaning, or yung tinatawag na traditional meaning. Kasi sa Bible mga kapatid, dahil sa katalinuhan ng Panginoon, hindi mo kagad makukuha yan in one shot without you studying further. Kaya nga sabi, launch out into the deep for you to know the deep things of God and for you to answer all questions, because I do believe questions will arise at the end of this day, but you have to answer it or answer them
with knowledge or with wisdom. Kaya tayo mga kapatid, we are being encouraged to study further the Bible. Not just the Bible itself, but beyond the Bible we're in, may mga figurative, symbolical, cultural, at traditional meaning ang mga nakasaad dyan. Minsan tatalakayin natin yan, pero masyadong broad kasi yan, baka masyadong tayong malito, kaya more likely binibigyan na tayo ng mababaw. Pero pag tinignan mo yung sola scriptura na tinatawag mga kapatid, magugulat ka, napakalalim pala talaga ng Biblia. Kaya ang sabi nga, He is really a wise counselor. Napakatalino talaga ng ating Diyos. Bakit? Kasi hindi po pwedeng tao lamang ang gumawa niya. Hindi po pwedeng basta-bastang nilalang lang ang gumawa niya. Talagang Diyos lang ang makakalalang ng malalim na hulugan ng Biblia. Kaya nga, if you are being challenged na kung saan hindi totoo ang Biblia, mind you, brothers and sisters, nothing but the truth, yan po ang katotohanan ng buhay. Jesus also has answers for eternity. Alam niyo mga kapatid, the reason why we're here is because we are after for eternity. Kaya tayo nandito dahil meron tayong hinahangad na panghabang buhay o yung tinatawag na forever. Sinasabi dito sa lupa, walang forever, pero sa Kanya may forever, sa Diyos. Why? Because there is what we know as the promise of heaven. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. Ibig sabihin mga kapatid, yan daw po ang trabahuhin natin because that is the promise of eternity. Ano pa? The peril of hell. Tandaan po natin. Every time we do things, we are deciding our tinatawag na destination sa harapan ng ating Panginoon. And all the more, we have to be very, very careful in responding in such situation. Say for example, meron tayong mga malalaking decisions in life. Tandaan nyo, dalawa lang yan. Is it a peril of hell or yung tinatawag na promise of heaven? Peril of hell ba yan na kung saan pag ito'y ginawa ko, dire-diretso ba akong bubulusok sa impyerno? O ito ako ba'y aakyat papuntang langit? Tandaan po natin, as a Christian, wala pong limbo. As a Christian, wala pong purgatory or yung tinatawag na yung purge. Kaya nga purge, purge. Ang purge daw po'y mainit. So purge meaning healthy nga. There are only two destinations we have as a Christian, as a man, as a being. Heaven or hell. So whatever we do, lahat yan dinidesisyonan ng ating mga gawa. I have seen one video, brothers and sisters, na kung saan wini-weigh nila. Sabi raw, pero hindi yan yun. Kumbaga, figuratively naman yung ginawa nila, na kung saan, bawat isa raw na namatay daw ika, ay pupunta sa langit. Totoo naman yun. Kasi you will meet your Creator. Ang sabi, doon sa video na panood ko, meron daw weighing scale. Na kung saan, lahat sila ay tutungtong sa weighing scale. Nakalagay doon yung sa weighing scale kung yung mga, kasi parang sinasabi na lahat sila ay mga Christian na. So, alisin na natin yung mga non-Christian, hindi pa believer. Lahat ng kumutungtong dyan, meron doon tinatawag na gauge meter. Na kung saan, upon you lifting your foot and your feet there in sa weighing scale, nagkakaroon doon ng gauge yan, meter. So, yung isa raw, nag-gauge siya ng, kasi good or bad lang naman yan eh. Nag-good daw siya. So, anong nangyari? Pumasok daw siya sa kanan. Ang problema, marami raw pumunta sa evil or sa bad meter. Ang nangyari? Pumasok daw doon. May question ngayon. Sabi niya, how am I going to pass such exam? How am I going to pass such good meter wherein nandito na ako. Kaya nga sabi, there's no point and no chance for you to change. Why? Because change is here on earth only. After that, no more changing. After that, wala nang pagbabago. Kaya nga, habang may panahon pa, dito po tayo magbago. Para anuman ang mangyari, pag-akit natin sa langit, hindi tayo magsisisi. We will all meet our Creator, definitely sa langit yon. So ito po yung scenario niya. We will all meet our Creator in the book of Hebrews chapter 9:27. Sa langit yon. Pero sa langit, hindi ka naman may pasukan. So papasok ba tayo?
o hindi tayo papasok. Yun lang po ang senaryo ron. So, you might be seeing heaven, we might be seeing heaven, but the question is, are we going to enter heaven? So, naniniwala ako, if we can work it out, if we will work it out, kung tayo magtatrabaho para doon, wala pong kabog-kabog, walang patumanggang, lahat tayo ay para doon. Kaya nga tayo nandito eh. Kaya nga tayo binibigyan ng wise counseling ng ating Panginoon. The rich man and Lazarus, alam na natin yan, si rich man napunta sa hell, si Lazarus napunta sa heaven. Hindi niyo napansin, nakikita ni Lazarus, ay nakikita ng rich man yung nangyayari kay Lazarus. So, ibig sabihin, parang tinabaga, napakalawak na pagkakataon na kung saan nananalamin lang sila sa nakikita nilang kasaganahan at kagandahan ng ginagawa ng mga tao sa langit. While nandun naman sa ilalim, naghihirap po sila. Ngayon po mga kapatid, ang panahon para pag-isipan natin yan. Alam ko marami tayong mga problema ngayon. Alam ko marami tayong mga challenges ngayon. Pero tandaan po natin na to. Each and every one of us must save ourselves. Because salvation is what? We must preserve salvation with fear and trembling. Pagtrabahuhan natin ang ating salvation kasi po itong salvation na to ay atin. Ito po tayo magtatrabaho, hindi yung misis mo, hindi yung asawa mo, hindi yung anak mo. Ikaw ang magtatrabaho sa salvation mo. Kung gusto mo trabaho yung pati sa anak mo, pilitin natin silang magbago. Point number 3. As a wise counselor, he is available. He has answered, and ito na matindi. As a wise counselor, he came with assurance. When we speak of the word assurance, hindi nagkakalayo yan sa insurance. Hindi nagkakalayo yan sa kasiguruhan o security. Because he brought a message of love. Ano sabi? Love for the woman at the well. We know the rest of the story, brothers and sisters. Jesus met a Samaritan woman. Alam na natin to. Sabi niya, may asawa ka. Wala akong asawa. Ikaw nga, panlima na yan eh. Ano ibig sabihin nun? Alam niya ang mga nangyayari. Kaya nga, he is very wise. Kaya lang, hindi siya kinundem. Ang sabi, tawagin mo ang lahat ng mga pwedeng tawagin. At ang nangyari mga kapatid, si Jesus Christ as a wise counselor, hindi niya na-condemn yung babae, bagkos na-win niya yung babae. And I do believe, yung babae na yon, na Samaritan woman, kasama yon sa book, sa Acts chapter 2, na nakakuha ng Holy Spirit. Why? Na-win niya yung tao. Tandaan natin, as a wise counselor, kailangan nag-win tayo ng soul. Hindi tayo nag-lose ng soul. All the more we have to put love and understanding. Love for the crooked Zacchaeus. We know Zacchaeus. Zacchaeus is a small guy whom he is also the commissioner of the tax collectors. So, ibig sabihin, yung mga tax collector ay sinner nung araw, eto commissioner. So, ibig sabihin, sinasabi ng sanlibutan, kampon to ng mga nangongolekta. Talagang kampon ng mga kurako to. Pero brothers and sisters, he showed love to the crooked Zacchaeus. Ganyan ang assurance niya na kung saan, kahit na nagkasala ka, nagkamali ka, pararamdam mo pa rin sa iyo yung pagmamahal. Ayan ang matinding assignment natin mga kapatid. Kahit anong nangyari, pararamdam mo pa rin yung pangunawa. Kahit anong nangyari, pararamdam mo pa rin na mahal kita. Masalba ka lang. Kahit anong nangyari, ang unawain kita. Ultimo, kainin ko yung pride ko. Ultimo, kainin ko yung kahihiyan ko. Ultimo, kainin ko yung pagkatao ko. Para sa ma-save ka lang, maunawaan ka lang, at maramdaman mo lang na hindi ka kinukundina, bagkus minamahal ka. Alam niyo mga kapatid, pagkaganyan ang ginawa natin, mahirap yan, pero very challenging yan. Kasi you will feel the love of God na kung saan, hindi na ikaw to. Diyos na ang nagmamahal talaga. Hindi na ikaw yan, kasi kung tayo lang, hindi natin kaya yan. Pero once ikaw mismo ay nakaramdam ng wise counseling ng ating Panginoon, you will feel the love. Na kung saan, you will forget about everything. And then, you will understand everything. Kakalimutan mo lahat, pero mauunawaan mo lahat. Bakit? Ganyan ang pagmamahal. Na kung saan, mayroong katalinuhan. Luke 19:10, Jesus comes to Zacchaeus. Hindi niyo napansin, si Zacchaeus po ay commissioner. Umakyat siya sa puno, sa sycamore tree.
Ang sycamore tree, kasi maliit siya, siguro mga kasilakihan ko yan. Umakit siya, syempre, di mo makakakit sa malaki. Ang sycamore tree is maliit din. So nakita siya ni Jesus Christ. Imagine mo, sa dami ng tao, sycamore tree ang nakita niya dahil nandun si Zacchaeus. Nung nakita niya si Zacchaeus, ano nangyari? Pinababa niya. At ang sabi niya, pupunta ako sa inyo mamaya. Kaya maraming nagalit. They were all indignant. They were all dismayed. Na kung saan, ang dami-dami naghihirap, ang dami-dami mga papagaling, pupunta ka sa magnanakaw. Why? Kasi gustong paramdam ni Jesus Christ as a wise counselor na hindi lang basta kayo ang pinunta ko. Yung mas matindi pa. Bakit? Para maramdaman niya na may pagmamahal sa kabila ng dusang kinabibilangan niya. Alam niyo mga kapatid, once ang mga tao ay nasa madilim, hindi nila alam ang tama at mali. Once ang mga tao ay nasa madilim, hindi nila alam na kung anong kabutihan o kasamaan. Once ang tao ay nasa madilim, nasa trap, hindi nila alam kung anong tama. Hindi nila alam kung anong dapat gagawin. Pero wala na kayong magagawa kahit anong salita mo dyan. Hindi tatablan yan. Pero ang matinding pantabla, ang matinding panlaban yan, yung unawa at pagmamahal. Kasi yung sinabi ng Bible, you are heaping coals to their head. Parang binabagaan mo. Baka naman bagaan mo. Gawin mo namang barbecue yung ulo niya. Ibig sabihin, parang binabagaan mo yung ulo niya na kung saan pagdating ng oras, binubuhusan mo ng malamig na tubig at sinasabi, Panginoon, patawarin mo ko. Yan yung nangyari sa prodigal son. Hindi niyo napansin yung prodigal son? Yung prodigal son, ang tikas ng ulo. Biruin mo, bunso, tapos ang yaman, tapos ano ginawa? Tay, kunin ko na yung mana ko. Nung unang panahon, kinukuha yung mana pag dead bull na. Siya buhay pa. Kinuha niya yung mana niya, I want my share or my portion of your wealth. So binigay ng tatay, wala siyang magawa, kinulit eh. Nung pagbigay, sabi niya, anak, ganito, lahat sinabihan siya ng kuya, sinabihan siya ng tatay, sinabihan ng maraming tao, hindi siya nakinig. Why? Ang mga taong nandun sa kadiliman, bulag yan. Pinay yan, pipi yan. Pero nung pagkakataon na kung sana yung masmasan siya, anong sabi niya? Ano ang unang lumabas sa kanyang bibig, sa kanyang puso? Naalala niya yung magulang niya. Na umunawa sa kanya. Magulang na pwede pa siyang tanggapin. Kaya nga di ba sinabi niya, sabi niya rin if you're going to read the story, yung mga kasambahay ng tatay ko, kumakain kahit papano, masasarap. Samantalang ako, kanin baboy ang kinakain ko. May meaning yun. Ang kanin baboy, hindi yung literal na kanin baboy na meaning. Ibig sabihin, marumi. Nandun ako sa karumihan. Kaya anong gagawin ko? I will go back to my father. And I know He will accept me one more time. Ano nangyari? Tinanggap siya eh. Bakit? Hindi nakita na yung mali. Unawa yung binigay at pagmamahal. Nang dumating si Jesus sa daong iyon, tumingala siya at nakita niya si Zacchaeus. Sinabi ni Jesus sa kanya, Zacchaeus, magmadali kang bumaba sapagkat sa araw na ito ay kinakailangan manatili ako sa bahay. Hindi niyo napansin? Mabigat yan. Kailangan manatili ako. Ano ba yung bahay? Sa bahay mo. Kailangan manatili yung unawa, pagmamahal, pasensya sa puso mo. Pag yan ang nanatili, kahit 10 muntayan, kahit mag-swimming yan sa kadiliman, nananatili ang pagmamahal, unawa ng mga taong nagmamahal sa iyo. Darating ang pagkakataon, matatauhan yan at magbabago siya dahil sa nanatiling unawang pagmamahal sa bahay. Yung puso. Love for the dying thief. And Jesus said, Rima, should I say to you today, you will be with me in paradise. Imagine niyo, kasama niya, puro magnanakaw. Kasama niya, mamamatay tao. Pero minahal niya pa rin. Sayang nga lang yung isa, umalipos na sa kanya. Sabi, kung totoong Diyos ka, palayain mo kami nito. Hindi siya kumibo. Pero yung isa sinabi niya, wala tayong karapatan sabihin yan, sapagkat ito ay hindi nagkasala. Panginoon, o Guro, isama niyo ko sa pupuntahan niya. Anong sabi niya? Pagmamahal pa rin.
Hindi sila pabiro, dami mo rin ninakaw eh. Ang dami mong napatay, hindi ka pwede. Wala sa sinabi noon. Ang sabi ng Isaiah, ni gaputok, hindi raw siya nagsalita ng negatibo. Bagkus ang sinabi niya, today, you will be with me in paradise. Ngayon din sa araw na ito, nandiyan ka kasama sa paraiso. So ano yung ibig sabihin yan? As a wise counselor, his wisdom, his knowledge is so broad na kung saan hindi natin matatawaran. Kaya masarap may church. Bakit? Pag may church, may Diyos. Pag may Diyos, nandiyan ang unawa, pagmamahal, hanggang napapakita natin na gusto na nating magbago. Alam niyo mga kapatid, sabi nga delight yourself in the Lord and He will give you the desire of your heart. Once the desire of your heart is in your heart, na kung saan gusto kong magbago, gusto kong tumino, gusto kong umayos, magugulat ka, tutulungan ka ng Diyos. Kaya nga, help yourself so you can be helped by God. Tulungan mo sarili mo para tulungan ka ng Diyos. Nasa Diyos ang awa, nasa tao pa rin ang awa. Kasi if you're not going to initiate, wala rin namang mangyayari. Kung hindi ikaw mismo ang mag-i-initiate ng pagbabago, sino magbabago? Kagaya niya, nakikita niyo naman yung presidente, talagang sinasabi, mga drug pusher, patay kayo. Ako hindi masyado kumaan bilang pastor, tinitignan ko siya na, alam niyo, he has the guts to do that. And I do believe and I hope and pray na hindi siya maagang mamatay. Kasi general na tinitira niya. General, brothers and sisters, hawak niya ang army. Siya ngayon hindi niya hawak ang army dahil kinakalaban niya ang army at mga kapulisan dahil sa drugs, dahil sa mga krimen na yan. But I'm praying for let's pray for our president. Kasi he is the only president bold enough to say that. Ang tanong bakit? Because he wants change. Everybody wants change. But if you want change, we have to change for the better. And it will start from us. Huwag natin sabihin, ay, babaguhin ni Duterte yan. Baguhin natin ang sarili natin. Bahala siya magbago nung parang baguhin niya. Pero tayo, magbago din. Magbago tayo kung mali. Magbago tayo para itama. Magbago tayo para sa ganun, maging ayos tayo sa harapan ng ating Panginoon. Kasi kung tayo mismo aasa sa pagbabago ni Duterte, madidisappoint ka. Bakit? Magbabago kasi hindi naman tayo maghahanap buhay, hindi naman tayo kakayod, wala tayo, hindi naman umuulan ng pere. Magbabago sila, magbago rin tayo. Sabayan natin ang pagbabago na kung saan we have to change for the better. Kung nandito tayo sa sitwasyon na to, pilitin natin mapaganda pa ang sitwasyon natin. Pilitin natin mapaayos pa ang sitwasyon natin. Para sa ganun, nagbago sila, nagbago rin tayo. Hindi ba napaka-ganda ng wisdom ng ating Panginoon? Hindi lang tayo asa sa pagbabago ni Duterte. Si Duterte, anytime, isang tao lang yan. Huwag kayo magagalit. Pag pumasok yung spirit of corruption dyan, iba na ang magiging tema ng sasabihin niya. Because lahat naman ng kandidato, lahat naman ng mga mamumuno, magiganda isipan eh. Kaya pag pumasok na ang demonyo, pag pumasok na ang kaaway, kakainin pa rin yan ang sistema. Pero sana tayo hindi. Wala na tayong pakialam sa kanila dahil matatalino sila. Tayo may Diyos. Kaya hindi tayo pwedeng kainin ng sistema ng kamalian, sistema ng kadiliman, sistema ng kabulukan. Meron tayong Diyos na dapat tayo within ourselves. Let's change. Let's change. Kung sa panahon ngayon, medyo tinatamad tayo mag-aating ngayon, bago tayo. Dapat ginaganahan tayo. Sa panahon ngayon, nahihirapan tayo manalangin, magbago tayo kahit mahirap. Mag-pray tayo. Magbago tayo. Ang tanong bakit? Pag hindi nagsimula sa atin, kanino magsisimula yan? Huwag kang umasa sa gobyerno. Ang gobyerno ay gobyerno. We are only trusting God here. Diyos lang ang pag-asa natin, hindi gobyerno. Diyos lang. Si Jesus Christ lang as a wise counselor. Kasi si Jesus Christ ay may pag-asa. Yung mga yan, mababait sila. Dahil binibigyan sila ng kabaitan ng Diyos. Pero pag pumasok na nga maling sistema, magugulat ka, mahahaba na mga suwi niyan. Pero sana sa atin hindi. As a Christian, let us have the fear of God for us to do the right thing. Takot lang sa Panginoon. Na kung saan, ano man ang gagawin ko, papuntang langit pa to o papuntang impyerno. Alam, madali nang i-gauge yan eh. Ito bang ginagawa ko tama? Dapat tama. Parang sa ganun, papuntang langit. Pag mali,
pilitin natin maging tama. Para sa ganun, lahat tayo ay ayos sa harapan ng ating Diyos. Alam niyo mga kapatid, hindi man sa naman. Ang sabi, as a counselor, he is always available, he has an answer, and he has an assurance. Why? John 10:19, I am the door. Hindi niyo napansin? There is no other door but the wise counselor, Jesus. If anyone enters by me, he will be saved. And you will go in and out and find pasture. Tagalog, ako ang pinto. Ang sino man pumasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. Ang linaw na sinabi ng Bible. Wala nang ibang pinto. Wala nang ibang daan. Ang sabi ng John, I am the way, the truth, and the life. Ako ang daan, katotohanan, at ang buhay. Isa pa, ako raw ay pinto, sabi ni Jesus Christ. So, ano ibig sabihin ito? Wala na tayong papasukan, kundi ang pinto. Kaya lang, pumasok tayo sa tamang pinto. Maraming available na pinto. Pinto ng kasalanan, pinto ng kadiliman, pinto ng kung ano man. Pero isa lang ang pinto para sa kaligtasan. Magsikap tayo lahat. Pag-igihan natin lahat. Ano ba naman yung lahat tayo nananagana sa unawa, sa pagmamahal. At tinitignan natin yung kalalagay ng mga tao para sa ganun, madala natin minsan pa sa iglesia. Pag yan ang puso natin, magugulat kayo mga kapatid. Ang ganda ng puso mo sapagkat tunay na ang pinto mo at pintong papasukan natin ay ang pinto na nilaan ni Jesus Christ para sa kaligtasan. So with that, brothers and sisters, naka 30 minutes na ako. So with that, I want to end off my preaching, but I do believe, brothers and sisters, isa lang naman ang wise counselor, si Jesus Christ. Siya may malawak na pangunawa. Sana makuha natin yung kakaunting, yung malaking portion ng unawa niya at pagmamahal at mapunta sa puso natin para sa ganun ma-enjoy natin ang buhay natin. Alam niyo, sa buhay natin maraming nakakainis. Marami yung may makita kang tao, may inis ka, sitwasyon, may inis ka, pero pagka ganyan ang ginawa natin, talo tayo eh. Ang gawin natin, sitwasyon na nakakainis, i-convert mo, baguhin mo. Tao nakakainis, baguhin mo. Ang tanong bakit? Para ikaw ay hindi maapektuhan. Kasi pag nagpa-apekto tayo sa lahat, hindi naman sa ano, lahat tayo malalaglag. Lahat tayo patatalo. Sino ang talunan? Dahil sa sitwasyon? Hindi. Dahil may Diyos ako at meron akong malaking pinto papasukan. God bless, brothers and sisters, and I hope to see you on Sunday. Alam niyo, magandang title natin sa Sunday. Either peace or mighty God. Pinagtatalong na natin yan. Gusto po natin ang assurance sa ating buhay. Umupo muna tayo. Just rely on God. At kung ano man pong kabiganan ang meron tayo, just hold on to His promises. Siya ang sasagot sa lahat ng ating mga tanong. Diba? She is a great counselor. Siya yung tutulong kung paano niya sinabi sa Matthew chapter 5, yung mga beatitude. Kung paano ang isang Kristiyano ay magkaroon ng karakter na pagiging mabuti, magiging holy. All you have to do is to hold on to His promises. That is the assurance that God will give you to you. Lord, maraming salamat sa salitang pinagkaloob mo sa amin kung paano kami magkakaroon ng assurance sa pamamagitan mo, God. All we have to do is to live the life that you wanted us to have. Guide us, O Lord, and bless us, O God, at sa aming pastor, sa lahat ng mga members, O God. Patuloy mo silang gabayan sa kanilang pag-uwi. Bigyan mo sila ng protection at gabay sa kanilang buhay araw-araw. Ganun din sa aming offering, O God. I-bless mo po ito na magbigay, O Lord, ng kasapatan para sa pangangailangan ng iglesia. Muli, O Lord, idapo mo ang bawat isa dito sa aming panambahan sa darating na linggo at patuloy mo kaming bigyan ng buhay na kasiyasiya. Guide us, O Lord, and make us, O Lord, worthy for the love na binibigay mo para sa amin. Pinupuringan namin at dinadakila sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God bless you po.